Si Mayor Rodrigo Duterte ang kauna-unahang presidente ng Republika na manggagaling sa Mindanao. Kaya marami rito ang masaya sa kanyang panalo na baka pag naluklok na siya sa pwesto, matutugunan na rin ang mga matagal ng problema ng Mindanao at matutupad na rin sa wakas ang mga matagal nang ipinangako. Ano masasabi niyo na presidente na po si Mayor Duterte? Bakit po masaya? Kasi mahal namin siya. Alis na mga korupsyon! So lahat kayo rito siya ang ibinoto? Hindi lang outsider ng national politics ang turing kay Duterte. Kakaiba rin ang ginawa niyang estilo noong kampanya. At kung ang pagbabasihan ay ang mga ginagawa niyang hakbang at mga pahayag habang siya'y nag-uopisina pansamantala dito sa Matina Enclave sa Davao City, mukhang ang kanyang magiging pamumuno, hindi rin pangkaraniwan. Mayor, salamat. Makalipas ang halos isang linggong pahinga pagkatapos ng eleksyon, si Duterte muling nasilayan ng publiko. At nitong Martes ng gabi, nabigyan ako ng pagkakataong eksklusibong makapanayam ang susunod nating presidente. Nung huli ko po kayo na-interview, ang sabi nyo sa akin, definitely hindi kayo kakandidato for president. I am old. Second, I don't have the energy anymore. I do not have the money and I do not want to ask. Ano ho nangyari? Tsaka paano ho yan ngayon? Ikayo na ang incoming president. Ito ba'y kaso ng parang be careful what you wish for because you just might get it? True, and that is what exactly happened to me. Pero yun naman, Jessica, kilala mo naman ako. Sinabi ko naman sa inyo noon na and you never really saw in me even a tint of ambitions of becoming one. I would be glad to die for the Filipino. Anong klase po ng presidente gusto nyo maging? Kasi may mga natutuwa sa inyo, there are people who love you to bits. Pero meron din pong mga natatakot sa inyo, lalo na po sa inyong mga sinasabi. Sabi ko, paparinig ko kayo. Would you rather be loved or feared? Para akong si Jesus Christ nito. I really do not care who hates me. I have been in politics for 23 years. I've learned to accept garbage and divine light from the others, inspiration. Para sa akin, I would just like to be a working president. Okay lang ho na natatakot yung iba sa inyo? Ang batas, kailangan may mukha eh. Pag wala silang makita na tao to personify the criminal justice system, lalo nandito sa ano, walang maniwala. Seryoso ho ba kayo sa alok ninyo sa mga komunista to join your government? I was a student in 1970 listening to Season. I am now 70 years old and we are still fighting. So how long do you want to fight? I promised you that I would talk to the NPAs. I would talk to the MI, MN in Mindanao and all factions who are revolting against the duly constituted authorities. Now, under my term, you want me to fight tooth and nail. The NPAs are all Filipinos, killing them and them killing Filipino soldiers. Because you do not want to talk, I have to spend money and the resources of our republic, taxes, to buy gun and bullets to finish the revolutionaries which we cannot defeat. Sir, sinabi nyo raw ho na yung FOI, gagawin nyo na lang na EO o Executive Order. It will be no secret at all. We will be doing our duty in accordance with law. And there will be honesty. There will be no hidden agenda. Does it also mean you will be tolerant of dissent? Kailan pa ba ako nagmukha ng anghel sa inyo? What I'm really saying is that yung criticism, good or bad, true or not, is part of the territory of governance in public. You talk tough, minsan you trash talk, nagbumura kayo. Huwag na ninyong ipilit yan. Hindi talaga ako mag-apologize. Pero people close to you actually know you as polite, mild-mannered, kung minsan pangaraw ho, shy. It's actually a part of the political strategy. It was what the people wanted. Would you believe it?
Yun yung gusto nila. Kita mo, dinagdagan ko pa. It was not even just a casual pagmumura. Ako hindi ako nagyayabang. I'm not guys. Pero pag nahuli kita dito, patayin kita. Bakit ako nag-margin ng 7 million? Kung bastos ako, kung nagmumura ako, kung bad boy ako, why? Why? Wala naman maka-explain. Kung gawain niyo presidente, yung mga kriminal, isali ko na yung mag-corrupt sa gobyerno para isang ratsada lang. Ubus yan lahat, itatapong ko yan sa Manila Bay. Inaabangan ho, paano nyo ba lulutasin yung krimen? Sabi nyo nung kampanya, in 3 to 6 months. Mantayan mo lang ako pa. You need the death penalty, sabi Yes, nyo ho. hanging. Kontra naman kasi ako sa death penalty dahil naniniwala ako na napaka-basic nung the right to life. At kung magkamali tayo, pero pinatay mo na siya, hindi mo na siya maibabalik. Sabi ho nung iba, hindi naman daw yung deterrent to crime. You have to solve poverty to solve crime. Correct. But just because you are poor, you doesn't mean to say that you have to sell shabu. Yan ang mahirap dyan eh. People use poverty. And itong mga bleeding hearts ng titawag na corny na tao. No, we can solve poverty. Bakit sa Mexico, America? They're reeling under the onslaught of drugs. Do not use poverty as a reason to destroy the lives of young people and the country. What is the one thing that you can offer our country? May toil, determination. When I say, I will do it, I will do it. Yun Bakit pa. ka nakatingin sa akin ng gano'n? Akala ko may sasabihin pa kayo eh. Duterte, ang aming presidente! Paano po yun ang taas ng expectations ho ng tao sa Yan inyo? ang... Almost Please, 16 million voted just for you. i-focus mo na yung camera sa kanya. Share with me a moment of crying. Ewan ko ba? paano ito? Na-overwhelm ho ba kayo? Because sa actually, dami it ng has not problema? synced in. Just a mayor and even before these elections, pag nakita ninyo ako sa labas, hindi man niyo makilala. Ngayon, ay, hindi na ako makalabas ng... Alam mo kung bakit? Para makaselfie kayo. Makaselfie. Kasi isa sila. Isa-isa lang. Pati yung malalaki, pati yung mukha namin nakadikit. Yeah. Kindly do not do that. Yung babae, okay. Binansagan mang berdugo ng kanyang mga kritiko ang tigasing mayor ng Davao City. Gulat yung marami dun sa nakita nung last week. Nakita kayong humahagulgol dun sa puntod ng inyong mga magulang. Bawasan daw kayo ng macho points. Hindi mo na akong macho, chucho lang ako. Chucho wariwap. Boy, may basirit, may macho. Lahat na yun, Jessica. Ang pagod ko, yung to endure not eating, not sleeping. Pagdating ko doon sa umaga, I do not sleep the whole night. Kagaya kanina. Ganyan lang ako gumising. So, And slept. Then I have to wake up because Jessica Soho is waiting. what kind of a Philippines would you like to leave your youngest child at yung inyong mga apo? I have 6 years. Very short. Unlike the other candidates, I would not promise you skylines. You cannot build it in 6 years. We do not have the money. I will just improve immediately itong mobility ng tao sa Luzon. I will go after drugs and crime harshly. So I will make the city or the Philippines comfortable for everybody. Sakaling maupo na sa palasyo, ang matunog na magiging First Lady ni Duterte, ang panganay niyang anak, si Mayor Inday Sara. Ayaw mo raw maging First Lady? Nag-mayor kasi ako, ma'am. Kung hindi lang ako nag-mayor, okay lang sa akin na mag full-time as First Lady niya to assist him sa Malacanang. Family ba is happy that he's going to be president? From the start, alam naman ng lahat na ayoko talaga siya tumakbo as president. But andyan na yan eh. So what we all do is just support him.
Ipinakilala na rin ni Duterte sa publiko ang kanyang magiging executive chef sa palasyo, ang Belgian na si Peter De Cauwer. You know, serving the president, it's an honor. Nagtapos sa University of Antwerp sa Belgium si Peter, na isa ring food consultant at master chef sa cooking at baking. Nakapag-asawa siya ng Pilipina at sa Davao na piniling tumira simula pa nung dekada 90. Banyaga man, may pusong Pinoy naman daw si Peter, matatas pang magbisaya. Start kayo. Sige. Kauna, butang ko oil. Isa raw sa una niyang ihahain sa Pangulo ang paborito nitong ginisang munggo na may daing na lapu-lapu. Lami and healthy foods. He's not a big eater also, so the only one he don't like is chocolate. Mr. Mayor, dagan salamat. Ikaw na kuha para sa Malacanang. Salamat kayo. I will deliver to you ano ang dapat sa tao. I will make sure that there is no corruption and I will make sure that we can correct. Just give me time. Bagamat maraming sumusuporta kay Mayor Duterte, lalo na sa social media, marami rin ang sa kanya'y tumutuligsa. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Digong? Hindi sarado isipan ko sa kandidato. Alam nyo, alam ko lang ang tama at mali. It's not good to kill people. Unfortunately, tapos ng election, so you should have campaign for... wala na tayong magawa dyan, tapos ng election. Your comments in face of the 6 million margin ko becomes insignificant. The 15.9 million Filipino. One shot, I say. So, your comment there is immaterial. No to martial law daw. Well, you just wait. It might or it might not come. Kapag naging presidente si Duterte, puro bastos magsalita ang Pilipinas. Di ba ganda? Ano ba problema mo? Di, yung 15 million, pareho magsalita sa akin, ikaw, ang kanang nanalo, magsabay-sabay kayo na huwag ninyo buksan yung bunganga ninyo. Isa raw sa nakakakilala ng husto kung sino talaga si Digong, ang close-in photographer at kaibigan niya sa loob ng halos 3 dekada, ang photojournalist na si Tatay Rene. Dati ring broadcaster, nakalaunan mas piniling tahakin ang career bilang photographer. How do you feel po na ngayon presidente na? Ano Pinch me. Kurutin ko kayo? Hindi pa rin kayo makapaniwala. Parang hindi kasi maliit pa ako. Parang ganun lang ang kulay ng mga presidente, ng mga politiko. Pero ito si Rodrigo Roa Duterte, mula sa umpisa, unique. Iba talaga. Tao talaga ito. Bakit nyo nasabi yan? Kung anong tama, tama eh. Kung anong mali, mali para sa kanya. Ganun lang kasimple. Nasaksihan ninyo yung transition niya kasi sabi ho nila hindi naman siya ganyan dati. Vice Mayor pa lang siya. May kinwilyuhan na siyang tao. Ah, talaga? Dahil sa lasing, nagpaputok, nagmamaneho. May ilang mga bagay raw na hindi niya malilimutan kay Mayor Duterte. Kung minsan inuutosan ako kung ano ang pangalan at address. Natutuwa naman siya at pangalan, address, may cellphone number pa. So, ano para kayong katulong niya sa panliligaw? Hindi naman. So, ang weakness niyo pala babae. Parang gano'n, huwag ka maingay. Pag may magsumbong sa akin, talagang pinagsamantalahan ka. Itong konduktor ng jeep. Sinampal niya lang yung babae. Kinawag ko yung driver. Sabi ko, bakit mo naman sinampal? Sabi niya, sir, bastos mang sila. Babae yan eh. O sige, sabi, sampalin mo. Ilang beses ka sinampal? Isa. O, sampalin mo ng 4. O, di pagkatapos, tabla na. Yung sabi ng Time Magazine ngayon, punisher. Kahit appearance natin, pinapanis tayo eh. If you do wrong. Di ba? Kung anong tama, yun ang tama. Umiiyak siya kung kailangan siyang umiyak. Madali siyang matouch. So, mahina po ang puso niya sa mga bata. Kung may kasalanan ka at kung magkasawa ka na, dalhin mo yung baby mo. Ayos na. Talaga ho? Yun ang lumang mo. Lalambot ang puso niya. Lalambot. Mayor, salamat. Nandiyan na kayo. Alam ko, this country is going to be great again because you're there. Salamat.
Bata pa si Nanay Suling. Oh. Para siyang maamong anak. May puso. May puso. At may kamao. Takot sa nanay. Takot sa nanay. Isa ito sa mga pinaka-iniingatan niyang kuhang litrato kung saan nagmamano si Mayor Duterte sa kanyang yumaong ina na si Nanay Soledad o Soleng. Minsan, dumadaan kami, natatapos yung rounds namin, malala niya ang Nanay Suling, si mama niya. Dumadaan doon, musta? Minsan, pinapagal niya. Rodrigo, ano naman yung narinig ko sa radyo na may... Ganon lang yan. Umaamin yan talaga sa nanay. Ngayon, plano raw niyang personal itong ibigay kay Mayor Duterte. Nito lang Martes, muling nagtagpo ang kanilang landas. Excellency. Sorry. I have not excelled on anything. Salamat, ha? Salamat, sir. And my honor. Bumoto sa inyo. Maraming salamat po. Ako po hindi masamang tao. I would say that forever I would be indebted to those who believed in me. At sabihin ko sa inyo, hindi kayo nagkakamali. If God wants me to be president, gusto narinig ang tao. Actually, I was expressing the indignation. Ako yung muka nila. I became the face of the indignation of the people. One nation. Hindi tayo pwede. So, yon ang gusto na. I will make sure that there is no corruption. And I will make sure that we can correct. Just give me time. Eventually, I saw myself in the crowd listening to me. Thank you.